Magandang araw po. Nako, pagpasensyahan nyo na yung nasa likuran ko na talagang makalat dito sa bahay. Alam nyo na yung mga bata at kami lang ni Mrs. ang talagang nag-aasikaso sa loob ng bahay at labas ng bahay. Sabi nga, ayon sa kasabihan, unahin munang linisin ang loob ng bahay bago ang labas. So, pamanin po kasi masyadong busy lang talagang mag-asawa. Ha? Wala kaming kasambahay. So ngayon may bago tayong topic ha. Kasi ako'y naiinis na dito sa topic na to talaga. Ha, yung pinagtatalunan talagang topic na to. Ha? Paulit-ulit, kumbaga gasgas na. Gasgas na ang topic na to eh. Pero ginagawan pa rin ng content. So gawan ulit din natin ng content para kumbaga lalong magasgas. Ha? So ngayon, alam niyo naman yung kumbaga pinag-uusapan ngayon kung ano ba daw ang mahalaga, ang mas mahalaga, yung diploma o diskarte. Ha, diploma o diskarte. Okay? Ha? Marami nagsasabi na mas maganda na may diploma ka. Kasi nga kung may diploma ka, mas marami kang magagawang diskarte. Marami din nagsasabi na mas okay may diskarte kahit na wala kang diploma o kaya kahit hindi ka nakapagtapos, di ba? Kasi marami tayong nababalitaan, ha? Yung mga umasinsong mga tao na kahit hindi sila nakapagtapos ay napaasinso nila yung kanilang buhay dahil sa kanilang diskarte. Ha? Ano yung diskarte na sinasabi? Ha? Ano yung diskarte na sinasabi rito? Pwede yung diskarte niya ay maganda, pwedeng hindi, para lang umangat yung buhay niya. Isang halimbawa nito na maganda, yung nagsimula sa walang-wala, nagput up siya ng isang maliit na negosyo, halimbawa isang manukan, isang fried chicken business, o katulad nga kay Diwata, di ba? Masasabi natin na diskarte na kahit grade 2 lang siya, ay ngayon kung makikita nyo sa social media ay lumalago na yung kanyang pangkabuhayan na negosyo, ang kanyang excuse me, Paris overload ni Diwata. So congrats sa kanya. So ginawa niya yung tama, ha? Ayon sa kanyang diskarte. Sabi nga ni Diwata, hindi ka na nga nakapagtapos, hindi ka pa magdidiskarte, wala talaga. So tama naman, ha? Meron din na diskarte na yumaman na ginamit yung pagiging madiskarte sa hindi tama. Isang halimbawa nito, hindi naman po lata, baka isipin nyo lahat, ha? Isang halimbawa nito, ha? Yung mga hindi naman lahat, pero sa aking mga nakikita, yung pagiging politiko, kung gusto mong umasinso kaagad yung buhay mo, ha? Pagpakita kang gilas, kunwari makatao ka, tumakbo ka bilang isang barangay kapitan o kaya barangay tanod, magsimula ka sa barangay tanod o kaya hanggang maging barangay kagawad ka, hanggang maging kapitan ka o barangay chairman, hanggang tumakbo ka na bilang isang councilor, hanggang naging mayor. May kilala ko niyan, may kilala tayo niyan. Kumbaga maraming ganyan eh, nagsimula sa kagawad, naging kapitan, naging councilor, ngayon mayor na. Nako, maganda na ang kanilang buhay. Yun ang kanyang diskarte, ha? So meron din naman mga maraming masama at mabuting diskarte. Alam niyo na yan, di ba? So ngayon itong sinasabing diskarte ay depende na sa tao kung anong gagawin niya sa kanyang buhay. Kung ang diskarte niya ba ay yung masama para mapabilis yung kanyang pag-asinso o kaya yung mabuti na medyo mabagal yung pag-asinso. Pero nga sa diskarte natin sa buhay, minsan nauubos na rin yung diskarte natin dahil sa kulang tayo sa kaalaman. Doon pumapasok yung diploma. Yung diploma kasi kung marunong ka, mas maraming malawak ang iyong kaalaman, mas marami kang ang diskarte sa buhay na magagawa. Tulad ko, sa awa ng Panginoon, sa awa ng Diyos ay nakapagtapos pa tayo. Kasi sinabayan natin ng diskarte, diploma. Mamaya ko na sasabihin kung ano pa yung sinabay ko. Kung bakit ako nagkaroon ng diploma at nagkaroon tayo ng maayos na diskarte kung ano man ang kinalalagyan natin ngayon. So mga master, yun nga, meron naman nagsasabi talaga na diploma. Kasi nga, yun nga, pag may diploma ka,
mas marami kang diskarte pang magagawa, di ba? Kasi mas malawak eh. Mas malawak ang kaalaman mo compare doon sa taong hindi nakapagtapos, kulang sa kaalaman. Pero yung mga tao naman na may madiskarte ay nagkakaroon ng kaalaman dahil sa experience nila, sa pamamagitan ng experience nila, experience nila sa trabaho. Kahit na tulad ng mga sabihin na natin, marami tayong may isang halimbawa nito yung napanood ko na dito sa social media na wala siyang kaalaman, pero dahil sa ang pinuuna niya yung pagiging madiskarte niya, nagkaroon siya ng kumbaga naging siyang kontraktor. Nagsimula siya sa pagiging laborer, naging mason o kung ano pa na posisyon diyan sa construction. Ngayon nagkaroon siya na yung nangungontrata na. Anong ano yung ginawa niya? Ang pinuhunan niya yung diskarte niya at yung kaalaman niya na nag-gather niya doon sa experience niya. Yun ang sinasabing diskarte. Kasi nga nagkaroon siya ng dagdag kaalaman base na rin sa kanyang experience, hindi sa kanyang diploma. Okay? So ngayon mga master, para sa akin yung diskarte, diploma, wala yan eh. Baliwala ang mga yan eh. Baliwala ang lahat ng mga yan. Yung diploma, diskarte, baliwala ang lahat ng yan. Kasi ang diploma, pwede mo magamit din sa hindi maganda eh, di ba? Kasi minsan nagiging entitled tayo sa sarili natin, lalo na kung masyadong mataas na ang ating pinag-aralan, akala natin sa sarili natin lagi tayong tama, di ba? Kapag pinuna tayo ng iba sasabihin mo, hindi, kasi nga summa cum laude ako. Cum laude ako, doctorate ako mas nakakaalam, ikaw wala eh, diyan ka lang. Doon nawawalan tayo ng kagandahan ng ugali dahil nga sobra nang matayog ang paningin natin sa ating sarili, di ba? Kung madiskarte ka naman, papasok din naman yung hindi magandang pag-uugali mo diyan. Kasi nga pwedeng hindi ka gumawa ng hindi maganda, malamanan lang ang yung tiyan, kaya didiskarte ka ng hindi maganda. Kasi nga sa isang tao mga master, hindi lang diploma at diskarte ang kailangan. Hindi lang diploma at diskarte ang kailangan. Kailangan may maganda kang pag-uugali. Kailangan may good manners ka. Kasi kung may diploma ka, may diskarte ka nga, kung wala yung good manners mo, wala yung kagandang pag-uugali, baliwala ang lahat ng yan. Kaya sa mga anak ko, sinasabi ko sa mga anak ko, lagi ko nire-remind yan, mga anak, hindi ko kailangan ng mataas na marka nyo. Hindi ko kailangan ng mataas na marka nyo. Kung magkaroon man kayo ng mataas na marka, bonus na yan. Ang pinakamalaga sa akin, yung magandang pag-uugali nyo. Kasi yun ang pinaka-the best sa lahat. At isa pa, mga master, ito ang pinakamahalaga talaga. Lahat ng yan, kahit na may diploma ka, madiskarte ka, i-combine mo yan, may maganda kang pag-uugali, kung wala kang takot sa Diyos, baliwala lahat ng yan. Baliwala lang lahat ng yan, baliwala talaga lahat ng yan kung wala kang takot sa Diyos. Bakit? Kung may takot ka sa Diyos, of course gagawin mo yung tama, gagawin mo yung tamang diskarte, gagawin mo yung tamang diskarte sa buhay mo kasi may takot ka sa Diyos, at magsusumikap ka kasi nga gusto mo magkaroon ng magandang buhay, di ba? Papasok na yan yung diploma, yung diskarte, magandang pag-uugali. Isa lang yung dapat mong ilagay sa sarili mo, magkaroon ka ng takot sa Panginoon, sa Diyos. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Hanggang sa muli. I love you.